Isang pagbati nais namin ipaabot sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Salamat po at inyo kami muling binigyan ng pagkakataon na makasama po kayo at makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng pagbukas ng inyong mga cellphone, television at ganoon din sa nanonood sa YouTube at sa Facebook. Ako inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, dito sa programang Pag-aralan Natin. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay muli tayong tatalakay ng mahalagang paksa kung saan ito ay muling na-request sa atin. At ang kagandahan po niyan, mga kapatid, hindi po ako nag-iisa sa pagkakataong ito. Ang ating makakasama ay ang isa po nating miyembro ng Pag-aralan Natin at marami na ang nagtatanong sa kanya at lagi akong mini-message, bakit wala na si Brother Gypsy Domingo. So ito ngayon, amin mo muling binibigyan ng pagkakataon na makasama po natin. Brother Gypsy, pagbati. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw namin taga-subaybay ng programang Pag-aralan Natin. Amin po kayong patuloy na hinihilingan na umantabay po sa programang ito habang po kami tumatalakay ng mga ilang usapin na may kinalaman po sa kaligtasan ng banal na kasulatan. Nawa, sa buong oras na ito, kayo po'y lagi nariyan at kayo po'y sumama sa aming pag-aaral. Magandang hapon po sa inyo lahat. At ngayon ang nais po naming pag-usapan, talakayin, mga giligilo ng mga taga-subaybay, ay nabanggit ko kanina na isang request at gusto pong ng ating mga kapatid at mga taga-subaybay na bigyan natin ito ng linaw. Ito po ay may kinalaman sa isa sa doktrina ng Seventh-day Adventist tungkol po sa kahalagahan ng pangingini ng Sabat. Particular na paksa natin pag-usapan natin ay ngayon ay tungkol sa pananaw ng Seventh-day Adventist sa tinatag po nating Mark of the Beast or tatak ng hayop sa aklat ng Apokalipsis. Paano kasi? Ay meron pong isang tagapagturo, mga ngaral, kung saan ay marami siyang follower na nanonood din sa atin. At sumagot uli siya. Kaya nga meron tayong segment na ituwid mo si Soriano. Kasi tinutukoy natin mga ngaral ay walang iba kundi si Brother Eli. Ulitin ho natin, wala tayong masamang tinapay sa taong ito. Wala tayong personal na galit. Yun nga lang, kapag kakanyang pinapakialaman at kanyang ipinapaliwanag ng mali ang ating mga libro at doktrina ay hindi po pwedeng hindi natin itutuwid iyon, mga kapatid. Ang tinutukoy po natin, mga kapatid, ay yung kanyang programa kung saan ay meron siyang sinagot doon, Brother Gypsy, na pinakita po niya doon sa Seventh-day Adventist Believe sa page 167, yung tinatawag po natin A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of Seventh-day Adventist. Luma pong libro ito kasi ngayon 28 na ang ating fundamental beliefs, ang laman. So 27 ang kanyang keynote, siguro yon ang kanyang available na kopya. At doon sa pahina na yon ay kadiin-diinan niya. Ganito, makikita po ninyo sa inyong screen ang captured o screenshot ng mula sa kanyang mismong video. Ang nakasulat po dyan, mga kapatid, ay ganito. Sa page 167, sabi, choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. So, kinat lang po niya doon, mga kapatid. Kinuha lang yung portion na yon. So, ang explanation niya, yan na po. Mapakinggan yung paliwanag niya. Choosing to worship and honor Sunday in the full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. Ang sabi ni Ellen G. White, choosing to worship and honor Sunday in full knowledge that it is not God's appointed day of worship will receive the mark of the beast. For so long a time, yan ang aral ninyo. Pag sumamba ng linggo, lalagyan ka, tatatakan ka ng Antikristo, saka ng mark of the beast. So, base sa kanyang explanation, ayan o,
Nagtuturo ang Seventh-day Adventist na yung sumasamba ng linggo ay merong tatak ng hayop. Hindi niya, Brother Gypsy, hindi na niya pinaliwanag ayon sa ating pananaw kung kailan at ano ang ating kumplitong explanation tungkol doon sa bagay na yon. Dahil sa ating pagtuturo, Brother Gypsy, kailan ba yun mangyayari? Yeah. Yung pagiging tatak ng hayop ng Sunday. Kasi pinalalabas niya ngayon agad eh. Oo nga. So, nais ko po munang tingnan yung kanyang keynote o sinabi, Brother Johnson, doon sa video na yon. Sabi niya kasi, Ito, turo ni Ellen G. White, ha? Pag ikaw daw ay sumamba ng linggo, tatatakan ka raw ng Antikristo. Yung tanda ng hayop. Ito, nasa kanilang aklat eh. Basahin natin yung Seventh-day Adventist Believe. Page 167 of the Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Brother Daniel, por favor. turo daw ni Ellen G. White, kapag ikaw daw ay sumamba ng linggo, ay tatatakan ka ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Sang-ayon sa Seventh-day Adventist Believe. Ang sabi niya, nakanta yung minanggit Turo mo. daw ni Ni- Ellen G. White, Yan. kapag ikaw daw ay sumamba ng linggo, ay tatatakan ka ng Antikristo, yung tanda ng hayop. Sang-ayon daw sa Seventh-day Adventist Believe. Kaya yun ang sinabi niya. Lumalabas dyan, Brother Gypsy, na nang sabihin niya na turo ni Ellen White at ang kanyang babasahin ay fundamental beliefs, parang pinalalabas niya dito na ang sumulat ng... Yung ating fundamental Fundamental beliefs, beliefs. walang iba kundi si Ellen G. White. Yan ang kanyang paliwanag. Kasi wala naman siyang ano eh. Premise niya yun. Kung sinabi niya na turo ni Ellen White na ang mark of the beast ay ang Sunday, tapos hindi siya pumunta sa fundamental beliefs, walang problema. Oo. Kung pumunta siya sa sulat ni Ellen Ellen White. G. White. Pero ang pinuntahan niya ay ang fundamental beliefs. So isa itong panlilin lang, mga kapatid, Yan. na papaniwalain mo ang tao na ang fundamental beliefs of Seventh-day Adventist ay ang may akda nito ay si Ellen White. Gusto ko pa uling sabihin, mga Sige. kaibigan, ang tawag po kasi dyan sa fallacy ng mga argumento ay strawman's argument. Kasi ang strawman's argument, ito po ay nagmi-misrepresent sa tayo noong iyong Tinutukoy. tinutukoy. Naglagay siya ng paliwanag na hindi naman yun ang paliwanag ng Seventh-day Adventist. natin. So Yun. dapat, kung magtatanong ka kung ano ang paliwanag ng iyong binasa, dapat Seventh-day Adventist ang tatanungin mo. At Tama. hindi ikaw ang sasagot ng aming paliwanag. Kung magpapaliwanag kayo, dapat yung paliwanag talaga sang-ayon sa Yes. pinagkuhanan mo ng Yes. referensya. Dapat basahin mo yung buo. Kaya nga sabi ng Brother Gypsy ng isang miyembro ng ang dating daan, ang tanong niya sa akin, alam mo, ganito eh. Brother Johnson, gusto kong malaman sa inyo mismo, sabi niya sa akin. Oo. Yung bang hula noong 1844, sino ba ang humula noon? Si Ellen White ba? Ayon sa aking naririnig kay Brother Eli? Yes. Ang sabi ko, hindi. Kasi nung time na yan, si Ellen White nakikinig lang Yeah. sa isang mga ngaral na Baptist, Yeah. si William Miller. Hindi Ganun eh. ba? Kasi, hindi siya ang nag-calculate nun eh. Ngayon, alam mo kung anong, bakit mo binabanggit ito? Nung malipaliwanag mo sa kanya to, nawalan siya ng gana. Yan. Kasi sabi niya, kung alam ni Brad Ely na hindi si Ellen White ang nag-calculate noong 1844, pero sinasabi pa rin niya, pinapaniwala niya kami sa isang, ibinibigyan niya kami ng impormasyon na mali. Yes, totoo. Ngayon, kung alam naman niya, kung hindi naman niya alam, hindi siya magaling mag-research. Yes. Kaya doon sa bandang yun, kahit saan siya pumili, doon nawalan talaga siya ng gana eh. Kasi kung tutuusin, kung si Ka Eli ay isang magaling na mga ngaral At honest. at honest siya, pag nagbasa ka ng isang libro, babasahin mo lahat. At saka, Pag binasa mo lahat, ituturo mo yun. At saka wag mo sasabihin na si Ellen White yung Oo. magawa niyan. Ibig sabihin yan, gawatin kaibigan, ganito yan mga kapatid, no? Kung alam niya na hindi naman si Ellen White ang author ng fundamental beliefs, ibig sabihin, niluloko niya ang mga nakikinig at nagbibigay siya ng impormasyon, Brother Gypsy, na mali. Yes, ito Brother Johnson Ito Delikado yung ganyang mga ngaral. Ito ay galing sa
isang author na si Merlin D. Burt. Ang kanyang title ng kanyang sulat, yung kanyang research ay Ellen White's Role in Seventh-day Adventist Doctrine. Okay. So sabi niya, additional points needs to be considered before we conclude this explanatory paper, and that is the role of Ellen White's vision and dreams in the development of Seventh-day Adventist doctrine. It can be historically demonstrated that Ellen White's writing were not the source of any Seventh-day Adventist doctrine. Ito mismong writer na ito, sabi niya, si Ellen White daw, yung kanyang vision, Brother Johnson, ay hindi source ng kahit anong Seventh-day Adventist doctrine. So malinaw. Malinaw. Sa yan atin ang po, tapat talaga itong nag-aral. At saka si Dr. Walter Martin na nagsuri sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Siya ay expert sa cult, mga kapatid. Kung meron siyang nakita na doktrina ng Adventist galing kay Ellen White, dapat hindi niya tinanggal, dapat isinama doon sa Kingdom of the Cult na libro niya. Yes. Pero tinanggal niya. Kahit kailan- Kasi purely evangelical o kaya ay tinatawag natin biblical or sola scriptura ang ating doktrina. Kahit kailan, hindi po mula sa 1888 General Conference Session, mga kaibigan, hindi po kasama si Ellen White pagdating sa pagbubuo ng doktrina. Hindi. Nandoon siya observer at kung merong payong hihingin para sa kanya, Oo. tsaka lang siya magsasalita. Pero so balit, kung payo pagdating yun, sa pag-uusapan, kung doktrina ang pagbubuo, hindi po siya kasama doon sa pagbubuong yun. Yan ang tamang impormasyon, mga ginigiling ng mga taga-subaybay. Kaya wag ho kayong basta nagpapaniwala dito sa mga nangangaral. Mali-mali naman yung impormasyong ibinibigay. Ngayon, doon tayo. Balik tayo doon sa ano. Naituwid na natin. Yan. Nagkamali si Brother Eli sa kanyang sinasabi na ang fundamental belief of Seventh-day Adventist ay Sinulat ni Ellen G. turo White. ni Ellen White ang mga nilalaman. So, hindi po turo. Nagkamali. Hindi turo. Hindi Okay. po. Ngayon, doon sa quotation. Yan, yung quotation na yun ay hango yung Brother Johnson sa isa sa 28 na po kasi ngayon, hindi 27. So medyo late na siya. Medyo konti, updated din. Upgrade din. Dapat, oo. 28 fundamental beliefs sa chapter 12. Bali ang kinuha ko sa chapter 12 doon sa pinagkunan niya. Ito yung fundamental beliefs number 12. Sabi, the universal church is composed of all who truly believe in Christ. But in the last days, ito na last days, a time of widespread apostasy. A remnant has been called out to keep the commandments of God and the faith of Jesus. This remnant announces the arrival of the judgment hour, proclaims salvation through Christ, and heralds the approach of His second advent. This proclamation is symbolized by the three angels of Revelation 14. It coincides with the work of judgment in heaven and results in a work of repentance and reform on earth. Every believer is called to have a personal part in this worldwide witness. Ito po yung pinaka-scope ng chapter na ito, mga kaibigan. And then, ang title po ng fundamental beliefs na ito, The Remnant and Its Mission. Ngayon, yung pong keynote, Brother Johnson ni Ka Eli, ay nandoon po yun sa Three Angels message. Tama. Yan. Kaya, medyo baka, at least merong konting paglilinaw. Sabi dito, the first angel's message. Sa libro pong yun, yung kanyang keynote ay nasa pang-third. Yung librong yun pang-third yung kanyang keynote. Ibig sabihin, meron sa na bandang huli, may nauna ng una at pangalawa. Yes. Sabi dito, the first angel's message proclaims the everlasting gospel. Yan. And calls for the restoration of the true worship of God as Creator because the judgment hour has arrived. Yun yung una. The second angel warns against all humanly originated form of worship. Ibig sabihin, may mga gawa-gawang paraan ng pagsamba o tinatawag na tradisyon na ginagawa. Ang pangatlo, the third angel proclaims God's most solemn warning against worshiping the beast and his image, which all who reject the gospel of righteousness by faith ultimately will do. So yun yung nandun yung kanyang keynote nandoon sa pangatlo, yung warning ng third angel's message doon sa sumasamba sa hayop. Ngayon, ito yung third angel's message.
yung puntong yon, yung binanggit niya. Yan. Basahin mo natin yung ano yun. Yung context. Yung context. Ito yung context na yun, ha? And then sabi dito, the third angel's message proclaims the most solemn Yan. and fearful warning in the Bible. Bago yung quotation na yan, ha? Bago tayo. It Oo. reveals that those who submit to human authority in Earth's final crisis, Yan. Brother Johnson. Dapat final. yun eh. So, ibig sabihin, ipakita natin sa screen, it reveals that those who submit to human authority in earth final crisis will worship the beast and his image rather than God. Oh. So, during this final conflict, two distinct classes will develop. Yes. So, Oh. yun yung dinugtong ako doon sa binasa mo, Brother Oh. Gypsy. Kasi ang tinutukoy doon na pagiging solido at talagang final na ang Sunday ay a mark of the beast, ay doon sa tinatawag nating final crisis or tinatawag na final conflict. So, doon pa lamang mangyayari yung tinatawag na mark of the beast na yung Sunday or nangingilin ng linggo. Hindi, pagkukorek nga pala, hindi sumasamba ha. Oo. Isa pa lang liliwanawin natin yan. Sa bagay, mamaya, Oo, meron kasi sa ating pag-aaral. ngayon. So, yun ho ang hindi ipinapaliwanag. Ibig sabihin, intentional yung kanyang pandaraya doon sa ating doktrina, minamali niya. Sana pinaliwanag niya na ang doktrina ng Adventist sa darating na panahon. Sana hindi tayo sasagot. Tama sana siya doon. Pero, bukod sa hindi niya pwedeng tutulan na hindi nga ba magiging totoo ito? Kasi magpapakita tayo Kasi ebidensya nga, ngayon niya. pag binasa ngayon niya yan, buong-buong yan, baka pati siya una ma-convert. mahikayat eh. Mahikayat siya dun. Kung babasahin po yan sa mga tao yan, lalo magkakaproblema siya. Mawawala ng miyembro. Mawawala ng miyembro yan. Ito, Brother Johnson, paglilinaw uli, kailan ba ibibigay yung tinatawag na mark of the beast? Ang sabi sa atin nabasa kanina sa fundamental beliefs na hindi po tinuloy ng ating kapatid na ito, ay yung sa end, sa huli. Sa huli. At kung kailan ibibigay yon kapag nagkaroon ng tinatawag na lawgiver. Merong isang batas na pa-i-implement. Sa isa sa batas ito, na lahat ay kailangan ng mangili ng araw ng linggo. Yan po ang eschatology ng Seventh-day Adventist. Na mangili ng araw ng linggo at pepersahin lahat na mangili ng araw ng linggo. Yung po ang tawag doon, mark of the beast. Pero sa ngayon, habang wala pang batas na yon, lahat po nangingili ng linggo ay hindi pwede po nating sabihin na sila po ay may tinatawag na mark of the beast. Yan po ang mga paglilinaw lang. Yan po ang aming paniniwala. Yan. So, kung babasahin natin yung konteksto mga kapatid at mga kaibigan, nitong kinuhang quotation na maiksi, ay maliliwanagan tayo na napakaganda ng pagdudoktrina ng Seventh Adventist kung ano yung tatak ng hayop. Alam nyo, mga kapatid, kung kayo ay may bukas na puso at nalaman po ninyo ito, ay sigurado, mag-uunaw kayo sa paglayas dyan eh. Kasi napakapanganib na hindi natin ito maintindihan, yung tatak ng hayop. Kung ang tatak ng hayop dito ay hindi Sunday, ano? Assignment natin. Yun. Ano? Ano? Yan naman tanong. Kasi kami, may maipapakita ho kami na mga referensya na ito po ay tatak ng hayop, pero sa ngayon, hindi pa ho ito nai-implement. Kaya nga, hindi lahat ng nangingilin, hindi lahat ng sumasamba ng linggo ay binararatangan natin o sinasabihan ho natin, hinahatulan natin na may tatak na sila ng hayop. Yes, wala tayong ganun. Kasi kami, may worship din kami kahit anong araw. Yes. Meron din kami worship ng linggo, Lunes, o ano pa, kahit anong araw ay pwedeng sumamba. Kasi kami, kahit na anong oras, pwedeng sumamba, Yes. kahit anong araw. Pero pagdating doon sa pangingilin, ibang usapan Yan. yun. Mamaya magpapakita ko kami sa inyo ng isang ikay pahiwatig na kung ang tatak ng hayop ay hindi linggo, ay ano yon? Unang-una, assignment po natin. Sino yung tinutukoy na hayop? Sino ang katuparan ng hayop? At Yes. ano ang kanyang tatak? Kasi meron kaming explanation dyan sa hayop na yan. At magpapakita kami kung ang Sunday ay sino ang nag-aangkin nito. Yan o. Siguro magbigay tayo pahiwatig ka, brother. Kaya, Brother Johnson,
bago nyo malaman, mga kaibigan, kung ano yung tatak ng hayop, dapat malaman nyo muna kung anong tatak ng Diyos. Tama. Madalas pong tinatalakay na ng programang ito at kahit anong programa ng Seventh-day Adventist, kung ano yung tatak ng Diyos. Tama. Walang iba kundi ang araw ng Sabat. Ngayon, kung Sabat ang tatak ng Diyos, kabaliktaran nito kung ano yung binibigay na implementasyon ng mga tao na ito ang dapat na pagsamba at hindi na ang Sabat, yung po ang tatak ng hayop. Oh, yun na. Kinukontra lang niya Kinukontra lang eh. Kung ang tatak ng Diyos ay maliwanag dito sa banal na kasulatan, siguro magbasa tayo, Brother Yan, Gypsy. sige. Basahin na nga natin yung aklat ng Ezekiel sa Kapitulo 20. Mga kapatid, ang talata ay 12 at 20. Sabi po ay ganito, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Doon sa 20, at inyong ipanginin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yan. So, maliwanag ho doon, mga kapatid, na yung tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay ang Sabat. Yes. Kung makikita ninyo, ay malaking debate ngayon, Saturday or Sunday. Yes. Pagka tinutulo na yung Sabat na tatak ng Diyos, ay hindi na yan umiiral ngayon. At may ipinapalit na ibang aral, pahiwatig na ho yan. Pero uli, Brother Gypsy, hindi pa yan ngayon ina-implement. Yes. Pero meron nang nangyari. Oo, meron may nangyari nang implementation, meron nang tinatawag nating First Sunday Law Yes. na nangyari noon. Ibig sabihin, sang-ayon nga sa tinatawag nating history repeat itself, may pahiwatig na Kung tayo. pwedeng nangyari noon at mangyayari pa uli ngayon yan sa huling panahon. Okay. So, tingnan nga natin, Brother Gypsy. Magbabasa nga ako dito ng ilan Yes. sa mga... O sige, babasahin ko muna ito bago Sige, habang sige. po, Brother Johnson. Oo. Ito, mga kaibigan, patunay lang ito na na ang araw ng Sabat ay isang totoong araw ng pagsamba sang-ayon sa Biblia. Sang-ayon mismo sa pag-amin o pagko-quote o tinatawag na pagbibigay ng importansya ng isang writer galing sa Convert Catechism, Brother Johnson, Sige, of maganda yan. Catholic Doctrine by Peter German. Sa second edition, page 50. Sabi niya doon sa kanyang sulat, question, which day is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea noong 364 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So inamin mismo ng ating mga kaibigan na mga pinuno ng Roman Catholic Church na ang paglilipat ng Sabat o Saturday to Sunday ay ginawa po ng Roman Catholic Church noong 364 AD sa Council of Laodicea. Sino po ang may sabi niyan? Si Peter German. Isa po yung bishop ng Roman Catholic Church. O ngayon, sabihin natin, hayop, mga Brother Gypsy. Oo. Bakit hayop ang magtatatak? Ngayon, dito ay, ang nag-implement doon ay yung Roman Catholic Church. Yes. Kasi yung ikaapat na hayop sa Daniel ay kumakatawan po ito sa imperyo ng Roma. At Yes. yung Roma na yung hayop na yon, merong 10 sungay. Yes. Na merong lumitaw doon na maliit na sungay na may mata at may bibig. Yes. At yung sungay na yon ay nagsalita ng kapusungan laban sa Diyos at binago niya yung kautusan ng Diyos. At yun yung sinasabi doon sa Daniel 7:25 na babaguhin niya ang panahon at kautusan. Yes. At ang ating pong nakikita ho dito, yung panahon at kautusan na pagbabago na ginawa is yung 10 utos kung saan ay pinalitan ang araw ng pangingini ang ikapitong araw na Sabado ay pinalitan niya ng Linggo. At ang may akda doon, sabi na binasa ni Brother Gypsy, ay ang Catholic Church. Yes. So tama na yung ikaapat na hayop, yung ikaapat na kaharian ay ang Roma, at sa ikaapat na kaharian ay may relihiyon na lumitaw po dyan, at sila po ngayon itong nagbago ng araw. Sila yung tinatawag Yes. na hayop at meron silang tatak. At ang tatak na yan ay ang sinasabi po, ay yan ang kanilang tatak ng kanilang authority. Yes. O yan. Yan.
Oh, ngayon. Pero hindi ibig sabihin na ngayon po ay meron ng implementasyon ng tinatawag na Mark of the Oo, Beast. lagi natin Yan, inuulit lagi- yan. Ulit-ulit po yan mga kaibigan na para hindi po mapagkamalian kami. Kasi marami po talagang ganyan. Inililigaw po ang tao. Yan. Sa huli pa po yan, pagka meron na pong batas na tinatawag na National Sunday Law. So dito mga kapatid ay babasa ho tayo ng ilang mga quotation na nagpapatunay na meron ng pahiwatig, Brother Dipsy, Yes. ng pagpapahalaga sa araw ng linggo. Yes. Na alam naman natin na ito ay dapat ay sa araw ng Sabat. Dahil kung ang paniniwala ng iba, Brother Dipsy, ay sa New Testament pa lamang ay ginawa ng linggo, sana hindi na nagkaroon ng batas. Yes. Sana wala nang ganun sa kasaysayan. Oo. Ngayon, ito ang isa na sa pahiwatig, Brother Dipsy. Yes. Sa isang babasahin, o sa isang tinatawag po nating world news na lumabas, ano po? Sunday Times, July 5, 1998. Yan. 1998. Ang sabi po sa headlines, sabi po doon ay, Pope launches crusade to save Sunday. Yan. Kasi Oo. authority nila yan eh. Oo. So, sabi nila doon, nakasulat doon, make it clear that Sunday must not be work. O, yun ang sinasabi po doon, no? Pagpapahala, nagyang binigyan ng halaga siya, no? Oo. At gusto mo talagang persahin, eh. I-research po ninyo mga kapatid. World News, Pope launches crusade to save Sunday. Ayan, at nakalagay dyan, make it clear that Sunday must not be work. Yan. At ang sumunod po ay isang headlines uli. Sabi po doon ay Sacred Sunday. Why churches are demanding a day of rest for families. So, may pariwanag doon. Oo. Pero sa headlines pa rin, ang tawag ay Sacred Sunday. Yung Banal. banal na linggo o araw na linggo. Banal ang araw ng Linggo. linggo, sabi po nila. Doon sa isang magazine uli, The European, noong October 11, 1991. Yes. Palapit itong date na ito. Sabi po dito ay, Sunday rest will force workers to their knees. So, pinipilit ang mga workers na makiisa sa pagtitipon kapag araw ng linggo. Yan. O yan o. Ito pa, mga kapatid. Sabi po rito, sa Europe, isinusulong ang batas na walang work sa araw ng linggo. Protection of a work-free Sunday. O makikita naman ninyo, yan ay mga scanned picture doon sa mga publication na lumabas. Kaya, ang pahiwatig ni ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay naroon na. Bukod doon sa binasa ni Brother Gypsy, ay meron pang akong babasahin. Yes. Sinabi ito ni Pope John Paul II noong July 7, 1998. Ang sabi po ng Pope na ito na mabait, in our own time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy. Yan. Ayun yan, Brother Gypsy. So, ito yung sinasabi po natin, mga pahiwatig na ito, na talagang mangyayari. Pero sa ngayon, ulitin na natin, yung sumasamba ng linggo, wala pa yung tatak. Pero kapag ka nagpatuloy kayo, katulad nitong nagtuturo nito, tinindigan ninyo na yan. At pag dumating ang araw na yan, i-implement nitong makapangyarihang relihiyon na ito na maging official na tatak yan. Napakadali na ninyo itong matanggap. Kaya baka doon mangyari, Brother Kasi Gypsy. kaya nga madaling matanggap ito sa huling araw. kasi Kasi nilalabanan. maraming nakikipaglaban sa araw ng linggo. Pinagtatanggol nila. Pinagtatanggol nila. Nilalabanan Nila, ang tunay naman na aral ng Panginoon. Yung Natatatak Sabado. ng Panginoon. Tama. Yan. Yun po yun, mga Ito nga kapatid. patunay nga sa banal na kasulatan, Brother Johnson, na ito po prophecy ito, revelation ito. Sabi ng ating kapatid na ito, mahirap daw unawain ito eh. Pero actually, maunawaan mo ito sa tulong ng Panginoon. Ito sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 17. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsabi, pumarito ka,
ipakikita ko sa iyo ang hatol na sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pakikiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing ng alak ng kanyang pakikiapid. So talagang marami siyang lalasingin, Brother Johnson, Oo. ng alak ng pakikiapid. And then, pagdating sa verse 5, at sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So, ibig sabihin, ang magpapa-implement po ng mga batas na ito ng isang persahang pagsunod sa lahat ng mga tao, actually, hindi na magiging persahan ito dahil pinaglalaban na nila ang araw ng ito. Ngayon, kapag pina-implement ito, walang kahirap-hirap, susundin po ito ng karamihan. Eh ngayon, may ano na sila, may mga pahiwatig na kagad sila. Yes. Na talagang sila ay magiging napakadaling mahikayat Oo, nito. tinatawag nga tayong nito, minumura pa tayo nito eh. Oo, Kanina, sa napapanood ko sa video, talagang matindi ang pagmumura sa mga tinatawag tayong mga ganito eh. Oo, Kaya mahirap eh. Pero doon sa video niya, parang siya yung inaapi. Siya yung nga itong aping-api. siya nga yung nagmumura. Ngayon, kaya yung kanyang karugtong doon sa video, Yes. na sinabi niya, idinugtong niya, pero itong kinain na daw nila yung kanilang paniniwala, sabi niya doon sa video eh. O, pakinggan nyo, sabi niya. Eh ngayon, discovery ko ba naman sumasamba na rin pala sila ng linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan, no? Novo Tempo, horarios de culto, mga araw, oras ng pagsamba, time of worship, Sabado, alas 9 ng umaga. Kulto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng linggo. May pagsamba. E di, kundi ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng linggo, tatataka lang Antikristo ng Mark of the Beast. Ba't may pagsamba na kayo ng linggo ngayon? O yan. So, pinapalabas niya doon, kinain natin yung dating paliwanag kasi meron tayong worship ng linggo. Yes, oo. Binuksan niya, pinakaialaman niya na naman yung hindi pagkatapos pumalpak na pakikialam sa libro. Palibasa kasi nasa Brazil siya. Kaya doon siya nakakita ng simbahan ng Seventh-day Adventist. Napadaan siya sa church natin. Napadaan. May nakita siya ngayon. May nakita siya Yan. ngayon na ang nakalagay doon ay Novo Tempo. Yan. Nahirapan din. Ang pangalan, Novo Tempo. Medyo dahil marunong siya sa ganung mga pananalita dahil doon siya. Pinakialaman niya ngayon. Pero hindi naman niya inilam ang buong detalye. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng Novo Tempo, mga kapatid? So kung titingnan ho natin, kung makikita po ninyo, doon sa screenshot, mga kapatid, yung kanyang nilikot na signs doon at schedule ng worship or program, ay nakikita po rin yung Novo Tempo tapos may logo ng Hope Channel. Yan. Ibig sabihin yun, programa ng Hope Channel, yung nandoon. Kasi kung programa ng church mismo, dapat doon sa may logo ng church. Logo ng Seventh-day Ng Adventist. Seventh-day Adventist. Yan. Since na yung schedule ay nasa logo ng Hope Channel, ito ay ibig sabihin, programa ito ng Hope Channel. Yes. Dito Baka marahil, ito'y pinopromote ng church sa mga taong nandoon. Malamang. Inapadaan siya, baka pinopromote sa'yo, kapatid. Yun nga. Ngayon, kasi ganito po, ang Hope Channel dito sa atin, sa Pilipinas, ganoon rin. Ako, may programa na tayo sa Hope Channel, yung katotohanan, live lagi yun, tuwing Martes. Pwede tumawag lahat. Meron kaming mga programa na may schedule. Yes. Minsan, ang programa ng Sabado, nare-replay siya sa ibang araw. So, ang pinakamaganda ho doon, sana pumasok, kumatok kayo doon, tinanong nyo, bakit kayo merong ganito? Para hindi kayo maging instrumento ng pagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao. Stroman's argument na naman yun. Oo. Stroman's argument, ibig sabihin ay naglalagay ka ng paliwanag sa amin na hindi naman yun ang aming interpretation at nagko-conclude ka. Ngayon, ang Novo Tempo, sabi dito, yung meaning po nito sa Google Guide, pwede nyo i-type Novo Tempo is a Portuguese Christian TV channel and radio station for Brazil. It is owned by the Seventh-day Adventist Church
Novo Tempo features programming produced by Adventist churches, colleges, hospitals, and institutions covering religious, health, educational, and family life topics. Yun pala eh. sabi sa Programa pala Wikipedia. ng television tsaka radio. Ano Oo ba nga. yun? Pagkasabi? O kaya nga dapat nga inalam eh. Dapat inalam. Nandiyan ka na lang Ay, sa Brazil eh. kasama pero na eh. Kayo ba'y papayag na makakuha kami ng inyong signboard dyan? Bigyan namin ng Nakahulugan. Sarili namin Nakahulugan. pakahulugan. Palagi ko hindi kayo papayag eh. O so dapat ganon. Para maging fair kayo at maging totoo kayong mga ngaral, Brother Eli, dapat maging parihas ho kayo. Kawawa yung mga napapaniwala nyo. Naglalakad ka rin naman lang eh. Di Bukod sana sa- kinatok na eh. Bukod sa minuli yung ating mga programa, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbibigay ng maling impormasyon tong taong ito. Tama. Kaya, so mga kapatid, Novo Tempo, ibig sabihin, ito ay program ng Hope Channel. Ngayon, granting, Brother Gypsy. Yan. Diyan tayo pasok. Granting. Granting but not conceding. Conceding. Alam nyo, tingnan nyo po yung screenshots na pinakita ko sa inyo. Ano ho ang time? Ano po ba yung time na nakalagay dyan ng Sunday? Sunday? Domingo ha. Domingo. Domingo. Apelido ko po yun. Yan. Domingo. 7:30 p.m. PM. FYI, for your information, mga kapatid, sa paniniwala ng Adventist, alam ko, gano'n din yata sila eh. Biblically. At saka biblically Actually, hindi lang speaking. Adventist. Biblically speaking po talaga Oo. ito. Pagka lumubog ang araw ang gabi, ang bilang na noon ay ano po, Yung susunod na araw. susunod ng araw. Pag lumubog ang araw ng Biyernes, sa amin Sabado Sabado na na yon, yun. yung Friday evening. Kaya nga pagka lubog ng araw ng Sabado, pwede na uli kaming bumalik sa aming mga work at saka magkaroon ng mga sarili naming mga topic, businesses, Yes. ganyan. Kasi araw na yon. Ngayon, Sunday, 7:30, lubog ng araw niyan. Kaya hindi na yan linggo. It's either, Granting, ha? O granting yun. It's either kung galing yan sa Sabado ng gabi o tama, Domingo, 7:30 Oo. ng gabi. Oo. Kung Linggo naman ng gabi, ito po ay Lunes na. Lunes na Yan. yun. Kaya nga sabi natin granting. Granting. Hindi pa rin tumama. Hindi pa tumama kasi maghapon dapat Hindi eh. pa rin linggo yung Oo, ating yan. ginawang program. Pero hindi natin sinasabing ganun kasi kami naniniwala na kahit anong araw pwede kang sumamba. Yes. Pero hindi pwedeng kahit anong araw pwede mong ipangilin. Ngayon, pumunta na naman doon sa ibang Honduras. Honduras. Parang refrigerator lang. Parang Maganda pa kung nagbukas ka na lang ref na kundura. malaki na pa ng pagkain din yun. Pero, anong oras na naman yun? Alas 6 eh. Alas 6 no? Palubog na naman yung araw. Sunset na naman Domingo na naman. yun. Domingo na naman yun. Di, Lunes na naman yun. Kasi kung kami mag-i-schedule, dapat maghanap ka ng programa Na pagsamba. na pagsamba namin or nangingiling kami linggo ng umaga hanggang Linggo, hapon. hanggang hapon, kasi parang Sabado. Yes. Mula umaga hanggang hapon. Pero kung may makita pa man kayo, ay hindi pa rin kayo pwedeng mag-conclude. Dahil baka yun ay katulad ng ginagawa natin dito, may week of prayer tayo araw-araw eh. May program kasi tayo minsan ng linggo eh. Tama. Wala problema po sa amin yun. Problema Oo. nyo lang yun. Oo. Ang problema nyo Huwag niyong dapat. likutin eh. Likutin. Oo, ang problemahin nyo, yung ipinangingili namin araw na Sabado, ay kung linggo na namin ginawa Yan, niwala na Yan. namin ang Sabado. Yan ang magandang punto, Yo. Brother Gypsy. Kung hindi na kami nagpupulo ng Sabado At linggo na. Yun, doon na kayo magtaka. Pag yun ang ginawa nyo, ayun, maniniwala na kami. Oo, sinara na ng Oo, araw ng wala na. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin lahat ay ganun. Kasi sa Samoa, sa Fiji, ay Meron ding, may issue naman yun. Oo. Ito ba, Brother Johnson? Itanong na lang nila ulit. Sabihin, kung ano yun. Brother Johnson, kung halimbawa, granting na nga ang Brazil at ang Honduras ay linggo nga, meron silang linggo na pagsamba. Kung ganun man, hindi pa rin ito pangkabuuan.
Kasi dapat merong batas ang General Conference sa pangkabuuan na Tama. dapat lahat linggo na ang Correct, pagdiling. correct. So wala pa rin naman ganun. Kasi Oo. majority pa rin ng Seventh-day Adventist, Sabat pa rin o araw ng Sabado pa rin ang tinatawag na pangingiling. So hindi pa rin po pwede yung sinasabi nyo. Doon lang kayo nakakita sa Brazil. Oo, ang ibig sabihin ni Brother Gypsy ay kapag kayan ay galing na sa headquarters, Yeah, headquarters ng Adventist, ng ano. na yun na, ay pwede na yon. Pero kung merong individual na mga local churches na naglalagay lamang ng schedule, ay Kanilang sariling wag na mo, yun. kasi may Discretion kanya-kanyang yun eh, ng May- worship eh. Tama, may kanya-kanyang program ang church kung bakit. Sa iba nga sabi nga ni Pastor Bjorn may mga ibang iglesia pagdating ng linggo ay may activity sila ginagawa. Yes, Kaya tama. regular. Oo. Regular sa ibang mga lugar. Dapat to kapag nagbigay kayo ng impormasyon, Yun tama. yung tama. Kasi kami, pag nagbigay kami ng impormasyon, inaalam ko. Tulad ng kanyang paliwanag. Request, ito din ng kanyang mga miyembro na lilipat sa atin Kaya ka doon Yung tungkol sa halal, Brother Gypsy. Yung halal na yun. Ayaw, Oo, ayaw yun, pakainin sa oo, yan. Jollibee, sa McDo, Yan. at kung ano-ano pa. Kasi may halal daw. Oo. Hala. Ang ginawa ko, tinanong ko yung Muslim, si Brother Rashid mismo. Oh, yeah, ano mismo, debater pa lang ano yun. Pinaliwanag sa akin. So, doon ako nagtanong sa kanila. Kasi sa kanila iba Dinadasalan daw ng Muslim yung mga nandoon. Ibig mong dasalan ng Muslim lahat ng manok doon. Doon kasi doon sa Middle East, kapag kahalal, inihahandog nila sa kanilang tinatawag na Diyos, sa Diyos nila. Akala yun. niya lahat ganun Oo, pagdating dito, halal, ang ibig sabihin lang, dahil hindi naman pwedeng ihandog yun sa kanilang lahat-lahat yan. Ang Dinadasalan ibig daw. sabihin lang, ito ay Malinis. pure, na walang baboy. Safe. Yan, safe yun, na lahat pwedeng kumain na walang baboy. Saka paliwanag ni Brother Rashid, kahit na walang baboy yan, kung sa laula ng pagkagawa, Yan. haram yun. Yun, hindi pala halal. Bawal. Oh, bawal pa rin yun. Oo, ang haram, bawal. Yung halal ay May halo. ano, Ano ba yan? malinis yun. Malinis yun. Oo, yun. Yun naman Kaya pala kahit walang baboy, kung mayroon naman dumi yan, hindi naman malinis yung pagkagawa. Hindi pa pwedeng kainin. Hindi pwede. Ayan. So, hindi lang basta baboy. Magaling pala si... Oo, Ito, yan. Muslim po yung tinanungan nito ha. Hindi Oo po nga. ito kung sino-sino lang. Oo nga, tinalakay nga ni Brother Rashid doon sa kanyang program Yan. Pinost patuloy doon ang aking tanong sa kanya. Oh, kasi yan. talagang tinanong ko. Ang So, ganda. kung maghihingi kayo ng kung manghihingi kayo ng impormasyon, doon mismo sa may-ari. Tulad na ilalabas namin sa mga susunod. Magkakaroon kami ng kopya ng doktrina nilang buo Ayan. Ay, galing talaga sa kanila yun. Oh. Ay, paliwanag yun. At pagka kumuha kami, sigurado hindi namin i-chop-chop. Oh, Chop-chop yun. babasahin buo. Oo. Yan. So yan po mga kapatid, mga kaibigan, pasintabi, maraming magagalit sa amin. Hindi ho personal yung aming layunin bakit namin tinatalakay ito. Wala kami masamang tinapay kay Brother Eli. Mabait na tao yan. Ang ayaw lang namin is likutin at linlangin yung mga tao at tapos gagamitin yung doktrina ng iba na bibigyan ng maling interpretasyon. Masama ho yun Sa Brother Johnson, Masama yun. pasensya na po mga kaibigan kasi ang nangyayari kasi, okay lang sana kung sagutin mo yung aming argumento O kaya bigyan mo ng paliwanag o na mali yung aming libro. Pero kung ang sabihin mo pa, magmumura ka pa, sabihin ng mga manliligaw na ito, mga sabadistang ito, ang ginagawa mo argumento yun na para makuha mo yung loob ng mga tao. Na talagang binibigyan mo Pagpapulong yun ng mali itong mga ito, parang ginagano mo. Pag ganun kasi, sasagot po kami talaga dyan. Tama. Okay, hindi po pwede pabayaan yung mga bagay na yan. Argumentum ad populum yun. Appealing to the masses. Ibig sabihin, kinukuha mo yung yung puso ng masa. Buti na lang tayo, Brother Johnson, hindi natin ginagaya yung style niya, talagang nasisirain natin siya na Hindi. Kasi pangit po yun Oo, mabait Kaya ganun naman. mga bagay. Sabi ng ating mga kaibigan, mabait naman daw talaga yan Totoo Pero naman. hindi kasi sa kabaitan Kaya nga marami din na dadaya dahil mabait. Kasi, di ba, siya na rin yung bumabasa ng talata sa unang Korinto Isasawala yung kabaitan ng mababait. Yes. So, ibig sabihin ay hindi nga dahil sa personality niya ang ating tinutulig kundi yung maling pagkahayag niya ng mga impormasyon sa mga tao. Kawawa naman sila. So, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang ating natapos sa episode na ito. Harinawa na ito po ay nakapagbigay linaw. So, doon sa mga patas o kaya ay hindi bias, yung mga neutral
Sana ay gawin po ninyong palaging sumubaybay dito sa ating programa. Opo. I-like and follow ang ating page ng pag-aralan natin. At ganun din yung ating YouTube channel. Paki-subscribe na lang para marami pa po kaming maibigay sa inyo. Maitulungan namin kayo sa inyong pagsusuri. Yes. Abangan po ninyo ang next episode po natin ay tungkol po sa, sabi pa nga niya, ay yung 4 na magkakabarkadang mga ngabayo Yan. sa aklat ng Apokalipsis. Itutuwid uli natin. Aalamin natin, sang-ayon sa Biblia at sa interpretation ng Adventist, kasi kumuha na naman, Brother Gypsy, nag-cite na naman siya. So, yun ang susunod nating itutuwid dito sa pag-aralan natin. Ituwid mo si Soriano.